Mga sangkay, ang gobernadora ng Cebu ay hindi na nga po nagpatumpik-tumpik pa at nagsalita na nga po siya tungkol po dito sa nangyari sa kanilang lugar. At alam nyo ba mga sangkay na may malaki po siyang pasabog dito? Ang gobernadora po ng Cebu ay kilala po bilang DDS, malapit kay PRRD. Ngayon mga sangkay, may ni-reveal na isang malaking revelasyon. So, sobrang sakit ng nangyari mga sangkay doon sa Cebu. Nakita nyo naman kung papaano po nilampaso ang kanilang syudad. Actually, kahit po yung mga kalapit na mga lugar pa sa Cebu, kawawa po talaga ang nangyari. So, ngayon mga sangkay, nagsalita na po ang gobernadora ng Cebu tungkol dyan, bakit marami ang sumakabilang buhay dahil po sa matinding baha. Ngayon, may ni-reveal po siya dito. At nako, magugulat kayo. I hope na lahat po ng mga DDS or hindi ko naman inaano na mga sangkay, hinihiling na lahat pala. Siguro may ilang mga DDS na mas ma-realize nila ngayon yung side ng katotohanan. Dahil ito mga sangkay, DDS po ito. Pero mayroon pong revelasyon ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. So, i-click nyo lamang po yung subscribe na makikita sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay kayong lahat. Ngayon, mga sangkay, diretso po tayo. Ito po yung si Governor Pam. Para lamang pumatandaan nyo. Siya po si Governor Pam ng Cebu. Isa pong solid Duterte supporter. Ayan, nakita niyo naman mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyari. May ni-reveal po siya dito hinggil sa nangyari nga pong katakot-takot sa Cebu. At dito, makikita po ninyo ang isang interview. Yan o. Ni Karen Davila. In-interview siya dito tungkol po sa mga nangyari nga po sa Cebu. At ito yung revelasyon na matindi. Pakinggan po natin, no? Mabilis lang to mga sangkay. Pakinggan po natin mabuti. Alright. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds. Ayan po. Ito yung una niyang patutsada sa kanyang page. 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. For Cebu, yet we are flooded to the max. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. Ito, pakinggan nyo. You began to ask the question. Guys, ulitin ko. DDS po ito ha. DDS. Pero nireal talk lamang po niya dito kung ano ang totoo. Kung bakit grabe yung flashlights dito. When we have 26.600 billion for flood control projects. So, ganyang kalaki, mga sangkay, 26 billion. So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. Ano yan? Ito yung nangyayari sa amin. Oo. I Matanong think ko lang, Karen, yung Tino is worse than Odette. in terms of rainfall, Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Tino, grabe yung flooding talaga. okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over So, saglit pa lamang po siya na upo doon sa Cebu bilang gobernadora. 100 days. Have you, Alin over? have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu province? Kasi tama Yes. kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, Can you yes. share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? Ito na. Ito na yung mga natuklasan niya. Nadiskubre na matindi. Ito ano na to mga sangkay, wala na po itong halong politika. Ito ay patungkol na sa katotohanan mga sangkay. Gaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit dito sa ating YouTube channel. Itong korupsyon mga sangkay, matagal na po itong nangyayari. Mismo tayo alam po natin yan. Pero wala pong ni isang presidente na naglakas loob para imbestigahan yan, kundi si BBM lang. Kaya nga po yung mga nananawagan na BBM resign,
Akala ko ba mga kontrayo sa korupsyon? Bakit ang panawagan nila, BBM resign? Samantalang si BBM ang nagpapaimbestiga dito sa korupsyon na ito. I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. Okay, ayan na po ang nireveal niya. Nag-submit na daw po sila ng malaking impormasyon sa ICI na binuo ni PBBM. So dito makikipagtulungan na po si Governor Pam sa ICI. Naku, maglalabasan na po ang totoo. Yung mga DDS, please, kalma lang. Para sa katotohanan po ito. Ito, si Governor, DDS po yan. Pero nilalantad niya ang katotohanan. Oo. But Pero, definitely, yeah. no, tuloy niyo, ma'am. But definitely we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu province. Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. Substandard. At saka may mga bulk water projects na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman Grabe. sila yung gumawa. Kita nyo, mga sangkay? Hindi lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Ganda ng tanong, mga sangkay. May isa ba? Kahit isa lang na matinong project. Ito ang sagot niya. Substandard, Karen. Substandard, lahat mga sangkay. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Dalawa lang. Yes, Karen. Dalawa lang. Kung hindi substandard, ghost project. Ganyan po kalala mga sangkay. Kaya nga po yung frustration ni BBM, bakit niya ni-reveal ito? Kasi matagal na po itong nangyayari. Hindi po ito nangyari nung 2022 lang, 2023, 2024, 2025. Nangyayari po yan na mahabang panahon na mga sangkay. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal. Yun ang gusto niya mangyari mga sangkay. Ayaw niya magsalita, gusto niya yung ICI na, yung mag-reveal. Ngayon mas lalo tayong malilinawan mga sangkay. Kasi ito, DDS po ito. The Okay. details. All right. Thank you. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Definitely. So, past administration, actually, ang tinutukoy pa po niya dyan, yung naunang governor. Pero hindi pa yan tapos, mga sangkay. Pakinggan po ninyo. Because I'm just here in just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. Ayan na. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ayan na. Ang ganda ng tanong, panahon pa po ba ni Duterte? Kasi kailangan makita dito, kailan pa ito nagsimula? Yung 26 billion, kahit i-search nyo sa Google, lalabas po doon, 2018, 2019 onwards. Panahon pa po ba yan? Sabi niya ni Duterte. Ito yung sagot. Ganun po ba hanggang ngayon? Ulitin natin, baka... Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019. 2019. Who is the president at that time? Guys, hindi po natin sinisisi si PRRD, hindi din po natin sinisisi si PBBM. Pero ang gusto po natin makita, ito ay nangyari na mahabang panahon. Gusto natin maintindihan ng bawat Pilipino yan, na matagal na po itong nagaganap. Ayan, siya na mismo ang nagsabi. 2019, sabi po niya. 2019. Yeah, 2019, yes. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula.
Ayan na. 2019 nagsimula. So, sino ang presidente at that time, guys? Diyos mio, Marimar. Diyos mio, Marimar. Okay. All right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Natawa siya pero masakit. Pero yun ang katotohanan. I don't know kung anong ibig sabihin ng tawa niya. Natatawa ba siya kasi mukhang may mali siyang ginawa kung bakit doon siya sumuporta? Or, well, mga sangkay, kayo na po mag-isip. Ayan, mga sangkay. All right. Okay. Now, I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time for... Okay, so, ayan. Diretso po tayo. Ngayon, kahit balikan po natin, dati pa mga sangkay, sinasabi na po talaga yan. 2020, panahon pa po ni PRRD. Sinasabi na po yan. Ayan o, report says, sabi po dito, Belhica, report says only 50% of fund really go to go to project itself due to DPWH corruption. So, 50% lamang daw po sa pondo na para po sa mga project na ito ang napupunta sa mga totoong project. Kasi, mostly, kinukorap. Pero, the question is, ano ang ginawa nila Belhica? Anong ginawa nila PRRD at that time? May malalimang bang investigasyon? Wala. Oh, baka may naalala kayo. Wala, mga sangkay. Kaya nga po inabolish, dito ko na nagets, bakit inabolish ito ni PBBM? Bakit binasura ang opisinang ito ng Presidential Anti-Corruption Commission ni Belhica? Bakit binasura yan ni BBM? Tinanggal? Kasi nga po walang ginawa. Alam niyo yung ginawa nila? Expose. Nag-expose lamang po sila ng nag-expose. Anak ng tokwa, pero wala po silang ginawa. Wala pong pinakulong. May nakikita ba kayo? May mga nalaman ba kayo mga big fish, mga malalaking isda na napangalanan at that time? Wala. Like mga senador, congressman. Kailan lamang po nangyari na may mga napangalanan? PBBM time. Sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga nalantad na mga pangalan. At ngayon, isa-isa na pong kinakasuhan, may mga makukulong na po sa mga susunod na buwan at sa susunod na taon. Kaya nga mga sangkay, ito sana maintindihan na po ito ngayon ng mga DDS. Itong korupsyon matagal na po nangyayari. Wala lang po may presidente na gumagawa o naglalakas loob kasi nga po, ang makakalaban nila, sindikato na nasa loob ng gobyerno. Pwede silang baliktarin. Bad news, si BBM na upo, isang matalinong presidente na hindi kayang suhulan ng pera. Bakit? May Marcos wealth sila eh. Mayaman yung mga yan eh. Di na nila kailangan yan. Ngayon, nangyari. Ayun, mga sangkay. Nilantad ang kalokohan ng malaking sindikato na nasa loob ng gobyerno. Diba? Mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pasabog ni Governor Pam? Anong inyong opinion? Si Governor Pam o Governor Pamela ay isa pong DDS na nag-reveal ng katotohanan ito. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Maganda po yung topic natin dito. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.